hearted worship and prayer. Siyempre, para tayo po'y makaganap at masabing mahal natin ang Panginoon, kinakailangan inaawitan natin siya. O, ito na naman yung 80s at 90s, yung mga naghaharana. Di ba? Tayo, pagka naghaharana, ay sorry, di pala ako kasama doon. Si Nanay Dali nakatikim ng harana. Oh, grabe, hanggang ngayon, kinikilig pa si Nanay Dali, oh. May dala-dala pang pagkain. Para magtagal. Na, ano yun? Di ba may kantang, puno ang langit ng bituin, bumagsak pa sa akin. Bumagsak kasi nung nagkatuluyan na, puro bituin na yung nakikita. Ginulpin pala. Gulpin. So, panay may black eye. Kaya tawag sa kanya tagpi. Kasi may tagpi sa mata. So, dapat tayo po'y nag-worship at inaawitan natin ang Panginoon. Sinasamba natin siya. The reason we live is to worship God. Amen po ba? Amen. Kung bakit tayo nabubuhay, ang purpose ng buhay natin, mga kapatid, ay para sambahin ng Panginoon. Amen. Pwede mo siyang awitan, pwede mo siyang sabihan ng, I love you, Lord, for your mercy never fails me. Mas maganda po sa akin ng bunso eh. Na dapat tayo po'y sumasamba palagi at siyempre, nananalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, nananalangin ka ba? Nananalangin. Of course! Every Sunday. Alam niyo po, importante sa relasyon ang communication. Amen. Amen po ba? Amen. Yung mag-partner, hindi po pwedeng hindi nag-uusap yan. Kung bakit na-develop ako sa asawa kong maganda, kasi bakit? Palagi kaming nag-uusap. Mas lumalim pa ang relasyon namin sa isa't isa dahil panay kaming nag-uusap. Sa madaling salita, ganun din. Kung gusto mong lumalim ang relasyon mo sa Panginoon, pray every day. Pray anyway. Palagi tayong manalangin. Amen po. Amen. Salamat sa Lord sapagkat nagpe-pray yan. Amen po ba? Hindi lang every Sunday or every kakain lang. Masayang masaya. Lord, salamat po! Kakain na muli ako! Attack! Pero dapat every day. Actually, hindi lang eh. Every moment ng buhay natin, dapat palagi tayo nagpe-pray. Mga estudyante, bago umalis ng school, di ba? Bago pumunta sa school, pray muna. Naalala ko ang turo sa amin ni Pastora Nimpa, to God be the glory sa buhay ng magulang ko po. Before po kaming pumasok sa school, nung elementary at nung high school, doon sa Torres, sa pulpit po natin, doon kami pinagpe-pray. Nakaluhod o kaya naman ay nandun sa sulok, natuto po kaming manalangin dahil sa magulang ko po na nagturo po sa amin. Si Pastora Nimpa po ay masasabi kong the best na magulang sa amin. Walang Pastor Nestor dito kung wala yung Pastora Nimpa. Amen. Yun po yung aking pinagmamalaki palagi. Kung wala po si Pastora Nimpa, wala pong Pastor Nestor ng DFC Torres. Kaya to God be the glory, hindi po nasayang yung pagtuturo niya sa amin. Amen. Pastor, don't get emotional. Nado bang emotional. Pero, mga kapatid, dapat tayo po'y lagi nagwo-worship at nananalangin sa Panginoon. Amen. Sunod po, surrender and sacrifice. Alam niyo po, may cost sa pagsunod sa Panginoon, hindi po yan madali. May sakripisyo tayong pagdadaanan. May hirap tayong pagdadaanan. Christianity is not about comfort. Mga kapatid, baka akala natin, nung nag-Christian ako, akala ko wala na akong problema. Wala nang kahirapan. Christianity, mga kapatid, mali na kasi yung ating version ng Christianity ngayon. Ang Christianity na alam natin, dapat wala akong problema. Dapat masaya lang. Dapat walang conflict sa church. Di ba?
Dapat hindi ako nahihirapan. Hindi to yung will ng Lord sa akin eh. Which is wrong, mga kapatid. Kasi tinuro ng makabagong panahon sa atin, dapat komportable lang at walang problema ang mga anak ng Diyos. No. No? Pag-surrender at sacrifice, mahalaga po yan. Para ma-develop pa yung relasyon natin sa Panginoon. Sabi dito, giving God your heart and soul means treasuring Him above earthly relationship and possessions, and willingly surrendering your personal will to His. Alam niyo mga kapatid, mahalaga yung pagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen. Sapagkat walang sayang na buhay Hallelujah. sa Panginoon. Amen. Hindi ako nagkamali. Hindi nagkamali yung pamilya namin na magbigay ng buhay sa Panginoon. Amen. Amen? Si Kuya Nilo, akin si Kuya Nilo, kamukha ko. Ayun, yung nakakalbo na kasi, buti na lang si Pastor Nelson, di ba nakakalbo. Ayan po, si Brother Nilo. Siya po, ako naniniwala, ang panganay po namin ay hindi nanghihinayang na magbigay ng buhay sa Panginoon. Amen. Amen? No regret. Wala tayong regret. Sino po yung may regret na nagbigay ng buhay sa Panginoon? Na nag-surrender ng lahat sa Panginoon? Wala. Palagay ko wala. Sapagkat sobrang sarap ng pakiramdam po natin ngayon. Amen. Kung meron ng pakiramdam Hallelujah. na nararamdaman yung tao, yung pakiramdam na isinuko niya yung buhay niya sa Panginoon. Amen. Pag sinuko mo sa tao yung buhay mo, sasabihin mo, ginawa ko naman, pero kulang. Madidisappoint ka. Hello? Pero sa Panginoon, walang sayang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, walang sayang. Walang sayang. Pwede bang pakitaasan ng kilay yan? Walang sayang. Hindi nakakapanginayang na magbigay ng buhay, mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen. Para ma-prove na mahal mo ang Diyos, surrender Amen. everything to God. Hallelujah. Amen. Sige, palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa ating Diyos, hindi kay Pastor Nestor. Surrender everything to God. Hindi ako nanghinayang. Hindi nanghinayang yung asawa ko. Hindi nanghinayang yung pamilya ko. Yung Benjamites. Bakit tinawag na Benjamites po? Para sa kaalaman po ninyo, kami po ay anak at apo ni Benjamin. Ang lolo ko po ay si Benjamin Dawson. Siya po ay small but terrible. Ang nakakatuwa, lahat ng kanyang mga apo at mga anak nakakilala sa Panginoon. Hallelujah. At dating basurang buhay, hinugot sa dilim. Amen. Dating nasa kadiliman, hinango sa dilim. Hallelujah. Kaya kami, salamat sa Panginoon, proud na proud po kami. Actually, yung kaninang nag-special number, konti pa lang po yun. May mga parating pa yata. Hindi Hindi nakahabol ko lang yan. alam ha, magsabi na kayo sa GC kung may parating pa na Lucito. Meron nang dumating. Pangalawa mga kapatid, dahil mahal na natin ang Diyos, hindi pa pwede naman na mahal natin ang Diyos, hindi mo mahal katabi mo. Amen. Tingnan mo nga yung katabi. Ngitian mo, hindi ngiting parang nagagalit. Amen? Tayo po, dinisenyo tayo ng Panginoon sa kanyang purpose, hindi lang para mahalin yung sarili. Kasi ang sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong Sarili. mali ang sinabi sa atin o naiparating sa atin ng kantang Learning to Love Yourself is the greatest love of all. Which is maling-maling kanta yun. Hindi yung greatest love of all, yung mahalin mo ang sarili mo at maging sakim ka. Selfish. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Amen? Amen. Palagay ko naman, hindi mo sinasampal sarili mo.
Hindi mo naman sinasaksak ang sarili mo at hindi mo inaaway ang sarili mo. Sino humarap na sa salamin at inaaway ang sarili? Ikaw ha? Tsumotsobra ka na ha? Ano yung atin? Minamahal natin yung sarili natin. Sino yung hindi naliligo dito? Wala dito yun. Alam ko, nabahing na yung katabi mo kanina eh. Pero kung inaalagaan mo ang iyong sarili, minamahal mo ang iyong sarili, dapat mahal mo rin ang iyong kapwa. Amen. Amen po ba? Amen. Una po, para ma-prove natin o ma-prove sa atin ng mga tao, ma-recognize, eto pala, nagmamahal sa kapwa. Una, show mercy to those in need. Alam niyo po, marami nangangailangan ng pagmamahal. Hindi ko naman pwedeng mahalin ng romantic love. But kinakailangan mong mahalin sila at sabihin sa kanila, mahal kita. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ipinaparating ng Diyos sa iyo na mahal ka rin niya. Amen. Show mercy. Alam niyo po, sa kapanahunan po natin, marami nang walang awa. Walang awang pumatay, magnakaw, gumawa ng krimen. Tama po ba? Tama. Tingnan niyo ang katabi mo, baka yan yung gumagawa ng... Hindi naman maloko yan. Hindi naman kalokohan yung ginagawa. We are all Christians and tayo po nakadesenyo na mag-follow kay Jesus. Amen po ba? Follower ba yan ni Jesus? At sa pag-follow natin sa Panginoon, una, para ma-prove na mahal po natin yung kapwa natin, show mercy to those in need. Alam niyo po yung Good Samaritan. Alam niyo po yung kwento po doon. Kung sino pa yung hindi inaasahan, yun pa yung tumulong. Yung hindi dapat nakikipag-usap, yun pa yung tumulong. Sa atin dapat sa kapanahunan, tayo yung mga Kristiyano, yun yung dapat na nagiging angat sa paggawa ng mabuti. Tama po ba? Amen. Mabait ba yung katabi mo? Amen. Nakapagtulog lang. Hindi, mabait talaga. Magpakita tayo ng awa sa mga tao na nangangailangan. Alam niyo po, maraming sira ang pamilya. At iparamdam natin sa kanila, kahit man lang sa church, maramdaman na mayroon akong bagong pamilya. Na hindi ko maramdaman sa pamilya ko, pero dito, feel ko mayroon akong extended family. Nangigets niyo mga kapatid? Show mercy to those in need. Luke chapter 10 verse 29 to 37. The parable of Good Samaritan. Sabi rito, teach us that your neighbor is anyone in need. And you prove love by stepping into help. Matulungin po ba tayo? Sino po yung matulungin dyan? Sino po yung matulungin? Sabi nga po ng amen. Oh, matulungin. Sige mamaya, kailangan ko ng 10,000 mga kapatid. Tulungan ninyo. Joke lang po. Pangalawa, share your resources. Mapagbigay. Tingnan mo nga yung katabi kung mapagbigay yan. Giver. Hindi ko lang alam, may mga kabataan pa bang giver? Meron. Pwede po ba mag-amen yung kabataan na giver? Hindi sa pagtataas ng kanyang sarili. Sa generation po ngayon, ang mga kabataan po ay nagiging makasarili. At nakasulat naman po yan sa Bible. Nawa po, naiiba tayo. Kasi ang mga kabataan ngayon makukulat. Hindi dahil sa kanilang balat, kundi parang nagiging makasarili, gusto, ganito, ganyan.
hindi marunong manlibre. Marunong pa ba manlibre mga kabataan? Praise God, salamat sa Panginoon. Binago kayo ng Panginoon. Mapapa-hallelujah ang iyong nililibre. Pero sa generation po ngayon, hindi ko po sinasabing mga nandito, pero pwede rin. Na ang karamihan po ngayon, pagdating sa gawain, nagtitikom. Pero pagdating sa pansariling gusto, Shopee dito, Shopee doon, kayang mag-invest. At sa kingdom ng Lord, dapat nag-i-invest din po tayo. Amen po ba? Amen. Dapat natututo po tayo na gawin ang pinakamainam na pagbibigay pagdating sa gawain ng Panginoon. At sa lahat, maging bukas palad tayo. Ang sabi ng Roma, palagi kayong maging bukas palad. Tingnan mo yung katabi, baka tikom na tikom yan, parang matching. Kasi yung matching po, palaging nakatikom ang palad. Pag inagawan mo, yari ka. Pero katabi mo, hindi naman matching kasi napakaganda at napakagwapo niya. Naman. Ewan po, Naman. parang di kayo nagre-react. Parang di maganda naman itong tabi. Di, napakaganda yan. Kasi fearfully, nilikha yan ng Panginoon, katakot-takot pa nga. Ang sabi sa Psalms, ano? Wonderfully and fearfully, kaya nga nakakatakot katabi eh. Pero grabe po yung pagkalikha ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Oh, kaya hindi siya matching. Huwag kayo maniniwala sa sabi-sabi na galing ng matching ang tao. Minsan lang, nagpapakita ng pagka-matching dahil tikom ang palad. Maging bukas mo ang ating palad sa bawat isa po sa atin. True love means using what you have to help others who are struggling. Kaya yung katabi mo, kung nakakailangan yan, pagbigyan mo na. Mukhang walang umiimik. Ayaw maglabas. Salamat sa Panginoon. Sa mga taga Torres, marami po ang giver. Pasyal po kayo sa Torres. Hindi man mayayaman, pero mapagbigay. At ang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa kapwa, at nagbibigay po yan. Amen? Nag-share. Sabihin mo sa iyong katabi, share naman. Share naman. Pangatlo, nagpapatawad. Hello! Baka meron pa rito. Tingin po kayo rito sa akin, sa mga nandyan po. Tingin po kayo, baka hindi pa nagpapatawad. Baka may sama ka pa ng loob. Di baling sama ng muka, huwag lang sama ng loob. Pero dapat sa atin, kung alam natin pinatawad tayo ng Panginoon, dapat magpatawad din tayo. Amen? Alam ko may mga nagpatawad kanina dyan. Bumili sa karinderya, tapos sabi niya, pwede po bang 10 pesos na lang? Ang 15 pesos. Kidding aside, mga kapatid, dapat tayo po kay larawan ng pagpapatawad. Amen. Alam niyo po, sa Christian life, may mga time na nasasaktan tayo. Sa buhay Kristiyano, hindi pwedeng sabihin mong, cool, banayad ang lahat. May mga time na na masasaktan ka. Amen. May mga time na didisiplinahin ka kasi ang totoong pag-ibig ay nagdidisiplina. Hindi nangungunsinti sa masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Mahal ka ng magulang mo, kaya ka pinagagalitan. Amen po ba? Amen. Nagbubunga nga ang nanay mo maghapon kasi hindi ka natututo. Pero huwag ka magdamdam at maghinanakit. O kaya naman talaga humantong sa galit at puot. At pinakailangan nating magpatawad. Sa church, ganun din mga kapatid. Sa church, may conflict.
Sabi nga, iron sharpens iron. May mga time na hindi tayo nagkakaunawaan. May mga time si pastor, hindi nyo nauunawaan. At may mga time kayo mismo hindi nagkakaunawaan. Pero ang kailangan po natin, pagpapatawad. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pagpapatawad. Pagpapatawad. Alam niyo po, matuto tayo magpatawad. Amen. Hindi yung punong-puno ka ng sama ng loob, kaya pati yung mukha mo masama na rin. Kailangan magpatawad tayo. Anong turo ng Biblia? Pag nagkasala po ba sa ilang beses mo dapat patawarin? 77 Hindi ka paulit-ulit times. Hindi naman tayo nangungunsinte. Pero kinakailangan mong magpatawad. 7. Sabihin mo sa iyong katabi, ulit, magpatawad ka. Patawad ka. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapwa natin at handa nating patawarin. Salamat sa Panginoon sa dami kong pagkukulang at nagawang pagkakamali sa aking asawa, pinatawad niya ako. Kaya nga nakangiti sa akin asawa ko ngayon eh. Yung totoong ngiti yan. May mga nagkakasala din naman sa akin, which kailangan kong patawarin. Kasi bakit? Pinatawad tayo ng Panginoon. Sinong tao rito yung hindi pinatawad ng Panginoon? Lahat tayo pinatawad ng Panginoon. At ganun din dapat yung gawin natin. Na kung pinatawad ka ng Panginoon, anong bagay ang mahirap sa iyo para hindi ka makapagpatawad? Tama. Come on, mga kapatid. Amen. Masyado tayong nahihirapan, simple lang. No? Ipaubaya natin sa Panginoon yung ating puso. Sabi kanina, isurrender yung ating buhay, kaya mong magpatawad. Pastor, ang sama ng ginawa sa akin yan. Okay lang. Magpatawad ka pa rin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Malapit na po tayo, huwag kayong mag-alala. Napapalunok na yung iba. Treat other as you want to be treated. Alam niyo po, yung golden rule, ano yung golden rule? Hindi, English. Do not. Wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Golden rule. Dapat po, maging mabuti po tayo sa bawat isa po sa atin. Kung talagang mahal mo ang sarili mo, hindi mo sasaktan at hindi mo gagawa ng masama, kahit yung katabi mo, hindi mo dapat gawa ng masama. Amen? Kahit yung sino man na nakapaligid sa atin ngayon, hindi natin gagawa ng masama. Amen po ba? Amen. Pure dapat ang tingin natin sa isa't isa na walang pinabalak na masama. Kung makatingin yan, no, parang merong gagawin di maganda yan. No? Treat others as you want to be treated. Huli po. Ay, hindi pa huli. Napaano kayo, no? Na-excite kayo masyado, no? Sunod lang. Love your, eto po yung pinakamahirap, enemies. Sino po yung ginagawa ng masama? Sino po yung inaaway dito? Sige po, mag-amen po kayo sa mga inaaway. Amen. Pero ang turo ng Biblia, love your enemies. Mahalin natin yung mga nangaaway sa atin, mga nagpe-persecute sa atin. Hindi eh. May kilala na ba kayong Kristiyanong nakipag-away? Meron. Hindi niya naiintindihan ang great commandment ng Panginoon. The greatest commandment, love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Tapos pangalawa, Love your neighbor. mahalin mo ang iyong kapwa As yourself. katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Pero marami sa atin nakikipag-away pa hanggang ngayon. True. Bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Tayo, minsan, hindi na natin kinoconsider yung pagiging Kristiyano natin na minahal tayo ng Panginoon. Tapos, ang dali sa ating makipag-away, tasan mo nga ng kilay ang iyong katabi. Ang dali natin makipag-away eh. Ang dali nating ma-misinterpret yung sinasabi, yung ginagawa.
ang bilis nating magalit. Love your enemies. Ito po yung pinaka-the best eh. Kasi sabi ng Panginoon, mamahalin mo lang ba yung nagmamahal sa'yo? Paano mo masasabing yun ay pure love? O sa madaling salita, ano yung isang kategorya ng pag-ibig? Ano yun? Uri ng pag-ibig? Agape love. Unconditional love. Eros love. Diba? Na ikaw, totoo lang, tingin po kayo dito sa akin, sa mga nandyan po. Ang sarap mahalin pag mahal ka. Tama? Tama. Paano pag ginaway ka niyan? Nakatabi mo. Gulo na yan. Mahirap. Mahirap na. Away-away. Ibang usapan na yan, Pastor. Pero, mahalaga na tayo po ay magmahal sa ating mga kaaway. Amen. Amen. Ano sabi ng Roma? Huwag ninyong sumpain. Sa atin, konti pa lang nanunumpa na eh. Abay, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang susumpa. Kaaway mo. Huwag mo susumpa ang kaaway mo. Sumunod, mga kapatid, mahal natin ang lahat. Ito po, mga kapatid, may mga nakakalimot dito. Ito po yung ating topic kanina sa DFC Torres. Love your family. Minsan, mahal na mahal natin yung gawain ng Panginoon. Mahal na mahal natin yung ministry natin. Nakakalimutan natin yung ating Pamilya. pamilya. Huwag mong kakalimutan yan. Kasi ito yung most and vital ministry. Ito po yung dapat na primary assignment natin. Hindi po ako makakapag-preach sa inyo ng maayos kung hindi kami ayos ng aking asawa at ng mga anak. Salamat sa Panginoon. Love you na.